bahay, tag-ulan na naman, walang magawa, hindi na makakalabas. Bored na bored ako dito sa bahay, kaya wala naman akong ginawa kundi magluto ng magluto, kain ng kain at tulog ng tulog. Isa nga ito sa paborito ko sa Hong Kong na lagi kong kinakain as in favorite. Kaya gumawa ko ng sarili kong version. Pork dumplings nga yung gagawin ko at ito yung dahilan kung bakit ako tumaba sa Hong Kong at talaga naman favorite na favorite ko to, as in number 1. Kaya nga pinag-aralan kong gawin ito. Madali lang naman gawin to. Ako na rin ang gumawa dun sa dumpling wrapper niya kasi naman dito sa amin wala kaming mabibiling ganito. Ay okay lang yan, at least 'di ba? Makakatikim ako. 2 klase nga pala ginawa ko dito. Yung isa ay ginawa ko pa kahapon, pork tsaka cabbage lang. Pero ito ngayon, pangalawang araw ko, gumawa ako ng pork with corn tsaka fungus or tenga ng daga. Para maniwala kayo na ginawa ko talaga yung dumpling wrapper, ayan, pinakita ko sa inyo, nagmamasa pa ako dyan. Sariling sikap ang paggawa ng dumpling wrapper. Habang gumagawa nga ako, yosi time muna ako. Medyo matagal din kasing gawin to, umabot ako dyan ng 4 na oras paggawa lang ng dumpling. Tiyagaan lang yan, pero pag natikman mo, sulit naman. Bukod nga sa yosi, ito nga pala yung aking bisyo sa araw-araw. Kung ano-ano ang niluluto ko. Nakulangan nga ako sa wrapper kaya gumawa pa ako. Ganito ko pala bilugin yung wrapper. Hinuhulma ko lang sa takip. Mas maganda kasi kung bilog na bilog yung wrapper na ibibilog sa dumpling para mas maganda tingnan. May sobra nga akong harina dyan. Sayang naman kung itatapon ko. Kaya gagawin ko na lang itong noodles. Medyo mahirap itong gawing noodles. Kailangan flat na flat. Buwis lakas nga yung binibigay ko dito para ma-flat siya kasi kailangan hindi basang-basa yung harina. Ganyan lang, bilog-bilogin lang at hati-hatiin. Tapos himahimayan hanggang sa maging ganyan. Ganito naman ang ginagawa ko mag-prepare para hindi siya magdikit-dikit. Cling wrapper muna yung pinaka ilalim para hindi siya dumikit to sa Tupperware. Ito ay nagawa ko kahapon. Matigas na yan. Pinatigas ko sa ref bago ko ilagay sa Tupperware. Matigas na yan kaya hindi naman magdikit-dikit. So, ganito nga kadami nagawa ko sa kalahating kilong pork. Ayan, dami no. Mga 2 buwan ko siguro to uubusin. Ayan, nilagyan ko ng harina bago ko ilagay yung mga dumplings para hindi sila magdikit-dikit. Kailangan pong patigasin yan bago ilagay sa Tupperware. Kasi may posibilidad na magdikit-dikit yan, mawawarak yung wrapper kasi malambot lang yung wrapper niyan. Hating gabi na nga, nagutom ako at naalala ko meron pala akong ginawang dumpling kaya magluluto ako. Pinaka midnight snack ko. Ganito pala ako magluto ng dumpling, papakita ko sa inyo. Natutunan ko lang din to sa abroad. Lalagyan ko muna ito ng mantika para hindi dumikit sa kawali. Maglalagay nga ako dito ng cornstarch tsaka tubig para maging crunchy yung dumplings. Bago ko nga ilagay yung cornstarch na may tubig, prituhin ko muna ito ng a little bit slight na brown. Lang ito hanggang ma-steam yung dumpling at hanggang maluto yung dumpling at yung laman sa loob. Para prito na, steam pa. Cut the music. Time for ASMR.
O, diba? Ang lutong. So, gagawa nga ako ng sauce niyan. Natutunan ko din yan sa abroad kung paano gumawa. Unay, bawang. Sunod naman ay blender ko lahat para pinong-pino. Sunod naman ay onion leeks, chili, soy sauce, liquid seasoning, black vinegar, MSG, sesame oil, at sesame seeds. At boiling oil para lumabas yung aroma. Ito na nga yung kinalabasan ng ating sauce. Napakasarap. Midnight snack na naman. Kaya ito, nagluto na naman ako bago matulog. Mahirap kaya matulog pag gutom. Kaya naisipan ko na magluto nito. Salamat sa panonood. Bye-bye!